Good news naman sa mga naghahanap ng trabaho. 30,000 trabaho ang magbubukas sa New Zealand sa loob ng 2 taon. Alamin kung sino-sino ang pwedeng mag-apply at mga klase ng trabaho. Ibandila mo, Jasmine Romero. Tuloy ang pagbangon ng New Zealand matapos ang 6.3 magnitude na lindol na tumama sa bansa noong 2011. Katunayan, nasa 200 billion New Zealand dollars ang nakalaan para magtayo ng 80,000 mga bahay mula ngayon hanggang 2020. At dahil malaki ang proyekto, kailangan nila ng mas maraming skilled workers. Kaya kanina, dumating ang ilang mga New Zealand recruiter at kasama ang DOLE, POEA at mga Pilipinong recruiter, pinag-uusapan na kung paano makapagtrabaho ang mga Pinoy doon. They're very hard-working, productive people with good English skills and good technical skills. So we've gradually hired more and more, indicating that they'd like to apply for PR. We will certainly support them in that process and certainly help them to renew their visas for another. In the next 2 years, we're looking at around 30,000 jobs. But these jobs are not exclusive for Filipinos. All right. And these are construction-related jobs only. Ilan sa mga in-demand na trabaho doon ay ang mga karpintero, glass installers, heavy equipment mechanic, excavator operators, scaffolders, rebar installer, plasterers, bricklayers, block layers, masons, electricians, welders at fabricators. At ang sweldo, naglalaro sa 18 New Zealand dollars kada oras o mahigit 500 piso. New Zealand has a law that prohibits the charging of premiums or what is called placement fee under Philippine law from workers for providing employment. Para sa isang Pinoy na nagtatrabaho sa New Zealand, maganda raw ang benepisyong natatanggap niya doon, lalo na pagdating sa pamilya. Pwede mong dalhin yung pamilya mo doon para doon na kayo mag-stay. Kahit tayo kung umalis, sa kinabukasan ng pamilya o tsaka sa future ng baby mo, talagang kinakaya. Nakakaraos na, tsaka hindi na po gano'n nagkukulang sa pinansyal. So, siyempre, may kita kahit konti naman po. Ang importante na merong 3 taong sunod-sunod na construction experience ang aplikante bago ito matanggap sa New Zealand. Sa mga interesado, magtanong sa POEA para hindi mabiktima ng mga illegal recruiter. Jasmine Romero, ABS-CBN News.